ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na mahina ang administrasyong Marcos kaya magulo ngayon ang Senado. Mahina ang administrasyon ni PBBM kaya magulo ang Senado. Paano naging mahina? Paano naging magulo? I-analyze po natin. Ay, shoutout kay Elizabeth Napisa. I-analyze po natin to mga pre. Nagiging magulo po sa administrasyon ni PBBM dahil binulabog po ni PBBM yung mga buayang matagal nang nagnanakaw at nananahimik. Kasi sa panahon ni Digong, tahimik po talaga. Dahil nagkakasundo-sundo po sila. Yung mga magnanakaw nagkakasundo-sundo. Sabay-sabay po silang nagnanakaw, walang kumukontra kaya tahimik. Ngayon po, sa administrasyon ni PBBM, maingay, magulo, dahil binulabog ni PBBM yung mga magnanakaw. Nakilala ang bawat isa kung sino. Binulabog yung pagnanakaw ng mga Duterte. Yung mga kaalyado nila, binulabog. Diba? Nung nabulabog po, nagkagulo-gulo, nabulabog eh. Nagalit ngayon ng mga Duterte. Bumanat ng bumanat sa administrasyon ni PBBM kasi nabulabog lang naman yung pagnanakaw nila. Diba? Nabulabog eh. So salamat po. Ako'y nagpapasalamat. Salamat. Dahil magulo sa administrasyon ni PBBM. Kasi kung patuloy pong mananahimik yung bawat administrasyon, lulubog po ang Pilipinas. Dahil mauubos ang pera ng taong bayan. Ibubulsa nila lahat eh. Walang kumukontra, tahimik. Di ba? Ano sabi dito mga taga Davao, hindi marunong magpasalamat sa grasya. Kinukontent pa nga nila, sinisiraan pa yung bigas. Hindi naman po lahat pero yung mga vlogger-vlogger na mga Bisayang bulok yung pagmumuka. Yun, bida-bida. Diba? So, kaya nag-aaway-away dyan sa Senado kasi may mga aso kayo dyan. Na kahit mali na, pinagtatanggol pa rin nila yung kanilang kabubuhan, pagiging tanga nila. Pinipilit pa rin nila na sila yung tama. Napakalayo naman diba? So, yun, Sara Duterte kaya nagkagulo-gulo. At salamat dahil nagkagulo-gulo. Dahil kung hindi lang nagkagulo, baka ang tingin pa rin namin sa mga Duterte ngayon, anghel. Yung pala, demonyo. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ni VP Sara na ang gulo ngayon sa Senado ay refleksyon ng Administrasyong Marcos. Pero banat ng Malacanang, Refleksyon. Siyempre. Sige, i-adapt natin yun. Kasi iba yung adaptation iba yung ni Yosicler. Pwede kong sabihin, sige, refleksyon ng administrasyon ni PBBM. Dahil sa refleksyon ng administrasyon ni PBBM, ayaw yung nabulabog. Diba? Nasa dilim kayo nagnanakaw. Nung nagkaroon ng refleksyon, ay tangina, nabulabog yung mga vampira. Walang hiya talaga. Tuloy natin. mga kaalyado daw ni VP Sara ang sangkot sa gulo. Kaya wag daw sanang tangkain ng bise na baguhin. Tama si Yusicler dito, kaalyado ni Sara. Kasi yung mga kaalyado niya, nabubulabog eh. Kaya nanggugulo na nanggugulo. Ganun po yun. Na ang kwento. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership. Ano ba to? Magbisaya ka na lang kaya? Huwag ka na magtagalog. Nahirapan ka eh. administrasyon, yung kaguluhan at kawalang direksyon. Yung kaguluhan at wala direksyon. Okay? Ng ating bansa ay nagsasalamin ng Oy! Nagluluding! Bubo! Bubo! Nagluluding yung utak. Magsalita ka agad. Pinatatagal-tagal mo pa.
yung klase ng leadership. Meron ang nakaupo sa palasyo. Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Patuloy sa paninira, patuloy sa lakwatsa. Yun. Yan nga po ang sunurang tinig ni Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa iba pang balita, iginiit po ng Malacanang na hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng militar. Sinabi po yan ng palasyo sa gitna ng umuugong na destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos Jr. Yung AFP mga pre, pilit gustong kunin ng kampo ng mga Duterte na samahan nyo na kami. Diba? Pero wala pong sasama sa inyo. 'Di ba? Yung Armed Forces of the Philippines, malinis 'yan. Huwag niyo namang idamay sa inyong pamumulitika. 'Di ba? Kasi parang ang dating dito sa akin, gusto niyo pang gamitin eh. Para siyempre kayo din naman makikinabang. Ngayon, kung makikialam sa politika ang Armed Forces of the Philippines, yung tiwala ng taong bayan mawawala. 'Di ba? So, dapat yun yung pinapangalagaan natin na yung tiwala ng taong bayan hindi masira. Yung tiwala ng taong bayan magtuloy-tuloy. Diba? Kasi kung masisira ang tiwala ng taong bayan, paano na? Sa bagay, kayo mga Duterte, okay lang sa inyo. Kahit masira yung tiwala ng taong bayan sa kapulisan, kasundaluhan, wala naman kayong paki eh. Diba? Importante, magamit nyo yung gusto nyong gamitin. Kaya sorry kayo ha. Mukhang hindi kayo magtatagumpay dyan. Sunod po yan ang pahayag ni Senator Ping Lacson na mayroong mga sundalong nadidismaya sa gulo sa gobyerno. Ayon din sa AFP, wala silang nakukuhang detalye tungkol sa planong destabilisasyon. Kumpiyansa naman po ang Malacanang na nananatiling nagkakaisa ang buong sandatahang lakas. Siyempre, may ugong-ugong. At ito naman din ay kanilang binabantayan. But as of now, ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united, at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at na naaayon sa konstitusyon. Yan muli ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samantala, inilabas na po kagabi sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia para maiuwi sa Davao City. Kagabi nga po ay nakarating na. Base po yan sa report ni Bril Montalvo, nasa Davao na po ang labi ni Baterbonia alas 11 ng gabi. Bago po yan, nagdaos pa sila ng panalangin para kay Baterbonia. Nakiramay din sa huling gabi ng burol ang... Nagtataka ako mga pre, itong mga basketball player na to. Sila po yung basketball player. Nakakapagtaka ako, bakit pinalangoy sa dagat? Sa dagat pa, no? Hindi naman po sila siguro nagsiswimming. Bakit sa dagat pinalangoy? Player kay basketball player ka tapos naging swimmer ka. Oh. Bagal kasi ng admin kaya aabutan kayo na babalikan ang nangyari action agad-agad. Bagal nyo kasi. At kung sino harangan, haharang kasuhan. Ano sabi dito? Bagal kasi ng admin. Kaya aabutan kayo ng babalikan ang nangyayari action agad. Intindihin nyo na po yung comment niya. Nagtataka po ba kayo? Bakit basketball player ka tapos biglang swimming pala yung pupuntahan mo? Papalanguyin ka pala. Baliw na yata yung coach nila, no? Kaya yung coach na to, tangina mo kang coach ka kung hinayo pa ka, sino ka man. Dapat sa'yo talaga, tagtarin ng kaso at makulong ka. Diba? Ikaw kaya lumangoy. Ikaw kaya yung namatay. Wala sa ayos din, no? O kayo po, ano po yung inyong reaction dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at komento. Ayan. At yun, move na po tayo sa next topic natin mga pre. At syempre,
Huwag pong kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating video ngayon. Ayan. At syempre, maraming salamat po sa pakulay. Yun lang, hindi ko po mabasa yung pangalan mo, no? Ano po eh? Ano ba to? Korean? Basta, salamat po sa yung pakulay. And say, bago yan ngayon, basketball sa tubig. Yun nga eh. Dahil baliw na yata itong coach na to. Diba? Pwede na po ba ngayon mag-basketball sa tubig? Tangina talaga. Kung ako po yung pamilya nung taong yan, tangina, tatadyakan ko yung coach na yun. Idol, pag pampalakas ng resistensya yung paglangoy sa dagat. Alam ko naman po, sa lungs po yata yun, di ba? Pero, dapat po, sa swimming pool na lang siguro. Hindi na dun sa dagat. Dagat na yun eh. Pwede namang mag-practice sa swimming pool. Kung dagat kasi, mahirap na yun. Kung malulunod ka dun, ang layo, paano ka marirescue niyan? Diba? So, maraming salamat po sa iyo sa pakulay po ni Madam. Ayan, salamat po. Di ko po alam, basahin yung inyong pangalan. At yun na nga, move po tayo sa next topic po natin.